Nabasag ang puso ko, hindi sa sakit, kundi sa matinding hiya nang nakita ko ang litrato. Ang sarili kong anak, si Ria, nagpakasal ng palihim. At sa caption, kumpleto na ang pamilya. Kumpleto ang pamilya nang wala ang nag-iisang ilaw ng tahanan nila. Sa loob ng 28 taon, nagtrabaho akong tagalinis. Nag-ipon ng bawat sentimo para sa kanya. Pero para sa bagong pamilya niya, ako ay walang utang na loob, isang kasambahay na kailangang itago. Akala nila, isa lang akong matandang babae na madaling palayasin. Pero hindi nila alam, may lihim na yaman akong iningatan. Ang trump card ko. Hindi ito pera para sa kasal nila, kundi pera para sa sarili kong kalayaan. Babawiin ko ang aking dangal, at ituturo ko sa kanila ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kwentuhan mo ako. Nasaan kayo ngayon nanonood? Sa kabilang linya, naririnig ko ang ingay ng kalsada, mga sasakyan, mga yabag, mga boses, lahat ng bagay maliban sa kagalakan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ako imbitado? Kasi maliit lang, Mama, pamilya lang ang kasama. Ang salitang iyon ang tumama sa ulo ko. Pamilya. Dinampot ko ang telepono, tinitigan ang nakapirming ngiti sa screen at saka ko naunawaan. Siguro, naging huli na lang ako sa isip niya, isang detalyeng wala sa litrato. Binura ko ang litrato at sa katahimikang naiwan, nabuo ang isang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Ano ang gagawin ng isang ina kapag hindi na siya tinuturing na pamilya? Ako si Clarita Garcia at sa loob ng 67 taon, naniwala akong ang pamilya ang lahat. Pinalaki kong mag-isa ang anak kong si Ria matapos pumanaw ang asawa kong si Elias. Nagtrabaho akong labandera at tagalinis ng bahay sa dalawang pamilya, sa mga Rodwell at sa mga Miller, para lang makapag-aral siya sa kolehiyo. Inipon ko ang bawat sentimo, umaasang makakapag-ipon ako ng sapat para sa kasal ng kanyang mga pangarap. Lagi kong naiisip na nasa tabi niya ako sa altar, hawak ang kanyang kamay, pinapanood siyang matupad ang pinakamalaking pangarap ng sinumang babae. Pero noong nakaraang Martes, habang nagkakape ako sa umaga at tinitingnan ng cellphone ko, may nakita akong litrato sa Facebook na nagpabago sa lahat. Nandoon si Ria na nakasuot ng puting damit sa tabi ng asawa niyang si Dennis Reyes. Ang tanging kasama nila ay ang mga magulang ni Dennis, sina Tito Fernando at Tita Elvira Reyes. Paulit-ulit na inikot ng mga mata ko ang bawat detalye ng litratong iyon. Napakaganda ni Ria, nakangiting hindi ko pa nakita noon. At ang nakasulat sa caption ay, ang aming espesyal na araw, kumpleto na ang pamilya. Kumpleto ang pamilya nang wala ako. Walang imbitasyon, walang usapan, walang paliwanag. Nalaman kong nagpakasal ang anak ko sa parehong paraan na malalaman ng sinumang banyaga ang balita sa internet. Doon ako nasaktan sa paraang hindi ko naramdaman kahit noong pumanaw si Elias. Nakaupo ako sa kusina ko sa Atlanta, nanginginig ang tasa sa aking kamay at naunawaan ko na, para kay Ria, baka hindi na ako nag-e-exist bilang isang ina, kundi isa na lamang abalang alaala ng nakaraan. 3 beses ko siyang tinawagan noong araw na iyon. Lahat ay dumiretso sa voicemail. Nagpadala ko ng mga text, kunwari ay hindi ko nakita ang kahit ano. Tinatanong kung okay lang ba siya, kung may kailangan ba siya. Dumating ang sagot bandang hapon na, ayos lang ako, Mama, mag-uusap na lang tayo mamaya. Mag-uusap na lang kami mamaya. Para bang ang kasal ng sarili niyang anak ay isang maliit na issue na pwedeng ipagpaliban. Noong gabing iyon, nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame, naunawaan kong ginugol ko ang buong buhay ko sa pagiging ina sa isang taong hindi na ako kailangan. At sa katahimikan ng madaling araw, isang bagong Clarita ang nagsimulang magising sa loob ko. Sa sumunod na mga araw, nagbalik ang mga alaala na parang alon ng dagat. Naalala ko noong 5 taong gulang si Ria at nagkapulmonya. Buong araw akong naglilinis ng bahay ng pamilya Rodwell sa mayayaman nilang lugar at nagtatahi sa gabi para sa pamilya Miller. Sa loob ng 15 araw, halos 3 oras lang ang tulog ko. Inaalagaan siya, dinadala sa doktor, binibili ang mamahaling gamot. Nang gumaling na siya, niyakap niya ako at sinabing,
Mama, paglaki ko, magpapakasal ako at ikaw ang magiging pinakamagandang maid of honor sa buong mundo. Ang mga salitang iyon ay nabuhay sa puso ko ng mahigit 20 taon. Naalala ko rin ang debut niya. 2 taon akong nag-ipon para magbigay sa kanya ng hindi malilimutang selebrasyon. Ibinenta ko ang ilang alahas sa kasal namin. Nag-extra shift ako tuwing Sabado at Linggo. Ipinagkait ko ang sarili ko sa mga pangunahing pangangailangan. Inupahan namin ang isang malaking bulwagan. Binili ko ang pinakamagandang damit na nakita ko. Kumuha ako ng magaling na DJ. Ako mismo ang naghanda ng lahat ng paborito naming lutong Pinoy. Noong araw na iyon, sinabi sa akin ni Ria na ako ang pinakamagaling na ina sa mundo, na hinding-hindi niya malilimutan ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Nagkomento ang mga bisita na ang pag-ibig ay kitang-kita sa bawat detalye ng handaan. Inisip ko ang mga pang-araw-araw na sakripisyo. Ang mga umaga na gumigising ako ng 5:00 para ipaghanda siya ng almusal bago mag-eskwela, ang mga hapon na ginugol ko sa pagtulong sa kanya sa homework kahit na hindi ko natapos ang high school. Ang mga gabi na nagpupuyat ako, naghihintay sa kanya kapag lumalabas siya kasama ang mga kaibigan, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ang mga linggo na nagdadala ako ng malaking kaldero ng ulam sa bahay ni Tia Dolores para makasama ni Ria ang pamilya ng kanyang tatay. Nang magkolehiyo siya para mag-aral ng Business Administration, mas lalo akong nagdoble sa trabaho. Naglinis ako ng bahay ng mga Rodwell mula Lunes hanggang Biyernes at tuwing Sabado at Linggo, nagtatrabaho ako sa catering ng mga social event, naghahatid ng pagkain sa mesa. Gusto ko na mag-aral lang siya, hindi mag-alala sa pera. Sa tuwing kumikirot ang mga tuhod ko, matapos ang mahabang oras ng pagtayo, o kapag naghihiwa ang mga kamay ko sa paglilinis, iniisip ko ang magandang kinabukasan na magkakaroon si Ria dahil sa edukasyon. Sa mga tao ng kolehiyo, nagsimula siyang magbago ng paunti-unti. Hindi na siya dumidiretso sa bahay pagkatapos ng klase. May study sessions, group projects, extracurricular activities siya. Tuwing Sabado at Linggo, lumalabas siya kasama ang mga kaibigan sa mga lugar na banyaga na sa akin. Nang tanungin ko kung kumusta ang araw niya, naging mas maikli at mas malayo ang mga sagot. Ayos lang mama, sasabihin ko na lang mamaya. Pero ang mamaya ay hindi na dumating. Sa huling taon ng kolehiyo niya, nakilala niya si Dennis Reyes. Sa unang pagkakataon na binanggit niya ito, napansin ko ang isang espesyal na liwanag sa kanyang mga mata. Patuloy siyang nagkukwento tungkol dito, kung gaano ito katalino, kung paano ito nanggaling sa isang disenteng pamilya, kung paano ito may ambisyosong mga plano para sa hinaharap. Masaya akong makita siyang masaya, pero nakaramdam din ako ng kurot ng isang bagay na hindi ko matukoy. Para bang si Dennis ay kumakatawan sa isang mundo na hindi ako kabilang, isang kinabukasan kung saan walang lugar, ang isang inang naglilinis ng bahay ng ibang tao. Nang unang dumating si Dennis para maghapunan, niluto ko ang paborito naming baked mac and cheese, fried chicken, at ang pinakamatamis na ube halaya. Nagbigay ako ng higit sa karaniwang pagsisikap. Gusto kong magbigay ng magandang impresyon, magalang at mapitagan si Dennis, pero napansin kong inikot ng kanyang mga mata ang aming maliit na bahay nang may ekspresyon na hindi ko mabasa. Tila kinakabahan si Ria. Palaging nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na para bang kailangan niyang bigyang katwiran ng aming paraan ng pamumuhay. Napakaganda ng bahay ninyo, Aling Clarita, sabi ni Dennis nang umalis siya. Pero mayroong isang bagay sa tono niya na nagparamdam sa akin na kabaligtaran ang sinabi niya. Noong gabing iyon, sinabi sa akin ni Ria na masyado akong naging masyadong matindi sa pagtatanong ng napakaraming tanong tungkol sa pamilya, trabaho at plano ni Dennis. Mama, hindi lahat ay tulad natin na isinasalaysay ang buong buhay sa unang usapan. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong tiningnan ako bilang isang problema na kailangang ayusin. Mula noon, hindi na madalas ang pagbisita ni Dennis. Kapag dumarating siya, ang mga usapan ay mas mababaw, mas formal. Nagsimulang gumugol si Ria nang mas maraming oras kasama siya, mas gumagabi sa pag-uwi. Ang family gatherings tuwing linggo ay naging paminsan-minsan,
Pagkatapos ay naging bihira hanggang sa tuluyan ng nawala. Ang may lakad kami ni Dennis ay naging pinakakaraniwang parirala sa kanyang bokabularyo. Nang magtapos si Ria sa kolehiyo, napakabigat ng dibdib ko sa pagmamalaki at umiyak ako sa buong seremonya. Naabot niya ang hindi ko nagawa, ang makatapos ng kolehiyo. Magkakaroon siya ng mga pagkakataong hindi ko kailanman nagkaroon. Pagkatapos ng graduation, nagdiwang kami sa isang magandang restaurant. Inimbitahan din ni Dennis ang kanyang mga magulang, sina Tito Fernando at Tita Elvira Reyes. Iyon ang unang pagkakataon na formal ko silang nakilala. Si Tito Fernando ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Si Tita Elvira ay naging guro sa loob ng maraming taon bago nagretiro. Nag-usap sila tungkol sa mga biyahe, mamahaling restaurant at mga Broadway show. Sinubukan kong makilahok sa usapan pero naramdaman kong ako ay parang isda na inalis sa tubig. Nang banggitin ko na naglilinis ako ng bahay, nagkaroon ng awkward na katahimikan na mabilis namang pinalitan ni Ria ng ibang paksa. Noong gabing iyon, nang makauwi kami, sinabi ni Ria ang isang bagay na nagpasakit ng sobra sa akin. Mama, alam kong palagi kang nagpapakaibigan, pero minsan may nasasabi kang maaaring bigyang kahulugan ng mali. Napakagaling makisama ng mga magulang ni Denise. Refined? Pino? Ang salitang iyon ay tumimo sa isip ko. Hindi ako Pino. Ang pagmamahal ko, ang sakripisyo ko, ang dedikasyon ko, wala itong halaga kumpara sa pera at formal na edukasyon. Ang sumunod na mga buwan ay minarkahan ng pagtaas ng distansya. Nakakuha si Ria ng trabaho sa isang malaking internasyonal na kumpanya. Si Dennis ay mayroon ding magandang trabaho. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagkakaroon ng sarili nilang lugar, pag-arkila ng isang apartment nang magkasama. Sinusuportahan ko ang ideya, kahit na nadudurog ang puso ko sa loob. Kailangan ng mga kabataan ng sarili nilang espasyo, sabi ko, nagpapanggap na masigla. Nang lumipat sila sa isang exclusive na bahagi ng Atlanta, tinatanggap pa rin ako pero may mga schedule at kondisyon. Mama, mas mabuting tumawag ka muna bago ka pumunta para malaman kung nandyan kami, sabi ni Ria sa akin. Ang kusang loob na pagdalaw lamang sa anak ko ay nawala na ng tuluyan. Ngayon, kailangan ko nang magpa-appointment na para bang bumibisita ako sa doktor o dentista. Naging mas malayo ang pagitan ng mga pagbisita. Una, bawat linggo, pagkatapos ay bawat 2 linggo, pagkatapos ay 1 beses sa 1 buwan. Kapag pumupunta ako, ang usapan ay umiikot lamang sa kanilang trabaho, kanilang mga plano, kanilang mga kaibigan. Nakikinig ako ng may interes, pero bihira nilang tanungin ang tungkol sa buhay ko. Para bang nag-e-exist lang ako para sa kanila, na para bang ang tanging pagkakakilanlan ko ay ang pagiging ina ni Ria. Noong holiday season noong nakaraang taon, napansin kong nagsimulang gumugol si Ria at Dennis ng mas maraming oras kasama ang pamilya Reyes. Aba, napakaganda kasi ng mga tradisyon ng mga magulang ni Dennis. Paliwanag ni Ria nang tanungin ko kung dadalaw ba sila para sa Noche Buena, gaya ng dati naming ginagawa. Pero sa susunod na taon, tayo naman ang mag-host, di ba? Ang susunod na taon ay hindi na dumating. O sa halip, dumating ito nang wala ako. Nangyari ito noong Pebrero nang sabihin sa akin ni Ria na iniisip nilang magpakasal ni Dennis. Napakagaling niyan, anak. Bulalas ko, nararamdaman ang pinaghalong kagalakan at pag-asam. Agad akong nagsimulang gumawa ng mental na mga plano. Ang simbahan, ang damit, ang mga bulaklak, ang pagkain. Nakaset na ba kayo ng petsa? Paano ako makakatulong? Mama, gusto namin ng simple lang, sabi ni Ria. Pero mayroong isang bagay na umiiwas sa kanyang tingin. Walang masyadong masalimuot. Hindi na kasing komplikado ang mga kasal ngayon, gaya ng dati. Tumango ako, kahit na nakaramdam ako ng maliit na pagkadismaya sa loob. Nangarap ako ng maraming taon na makatulong sa pagpaplano ng kasal ng kaisa-isa kong anak. Lumipas ang mga buwan at ang mga usapan tungkol sa kasal ay naging malabo at bihira. Kapag nagtatanong ako tungkol sa tiyak na mga detalye, palaging pareho ang sagot ni Ria. Tinitingnan pa namin, Mama. Sasabihin ko sa iyo kaagad kapag may natapos na kaming desisyon.
Nagsimula akong makaramdam na mayroong mali, pero hindi ko alam kung ano talaga. Noong Mayo, napansin kong nagsimulang mag-post si Ria ng mas maraming litrato sa Facebook. Mga litrato kasama si Dennis, kasama ang mga Reyes, sa mga mamahaling restaurant, sa mga lugar na hindi ko kilala. Pero kapag nagkita kami ng personal, kaunti lang ang sinasabi niya sa akin tungkol sa mga pangyayaring ito. Para bang may dalawa siyang magkasabay na buhay, ang isa ay ibinabahagi niya sa akin at ang isa ay lihim niyang ipinamumuhay. Maaga noong Hunyo nang magsimula akong maghinala na mayroong talagang nangyayari. Kinansela ni Ria ang 3 magkakasunod na pagbisita sa akin. Palaging may mga dahilan tungkol sa trabaho o apurahang mga commitment. Nang sa wakas ay nagkita kami, tila nagulo siya, kinakabahan. Direkta ko siyang tinanong kung okay ba ang lahat kay Dennis, kung mayroong problema. "Perfect ang lahat, Mama," sabi niya, hindi tumitingin sa mata ko. Busy lang kami sa trabaho at sa iba pang mga bagay. Iba pang mga bagay? Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa isip ko sa loob ng maraming araw. Ano pang ibang mga bagay ang mas mahalaga kaysa sa pagsasama ng kanyang ina sa kanyang buhay? Ang huling beses na nakausap ko si Ria bago matuklasan ang katotohanan ay noong 1 linggo ng hapon. Tumawag ako para imbitahan siyang mag-almusal sa susunod na Martes. "Hindi ko po kaya, Mama," sabi niya. "May napakahalaga akong meeting noong umaga na iyon." Iyon ay kakatwa dahil ang Martes ng umaga ay palaging ang aming espesyal na oras mula noong maliit pa siya. Iyon lang ang araw ng linggo na hindi ako nagtatrabaho sa bahay ng mga Rodwell. Paano kung Miyerkules na lang? Pilit ko. "Hindi ko alam, Mama. Hayaan mong tingnan ko ang schedule ko at tatawagan kita pabalik." Pero hindi na niya ako tinawagan pabalik. At ako, gaya ng palagi, ay matiyagang naghintay sa kanyang tawag na hindi kailanman dumating. Iyon mismo noong Martes ng umaga, eksakto kung kailan dapat ay nag-aalmusal ako kasama ang anak ko. Nang umupo ako sa kusina ko, kasama ang kape at ang aking pecan Danish. Naglogin ako sa Facebook para tingnan ang mga litrato ng mga kapitbahay ko at ng kanilang mga apo, at doon ko natagpuan ang larawan na magpapabago sa buhay ko ng tuluyan. Nandoon si Ria, mas maganda kaysa dati, sa isang simpleng ngunit eleganteng wedding dress, nakangiti sa tabi ni Dennis sa isang seremonya ng kasal. Sa likuran, nandoon ang masasayang mukha ni na Tito Fernando at Tita Elvira Reyes, nakasuot ng elegante, nagpo-pose bilang tanging mga saksi sa sandaling iyon na dapat ay akin din. Ang description ng litrato ay nagsasabing, "Sa wakas ay ikinasal na. Salamat sa aming mga pamilya sa paggawa ng araw na ito na perpekto. Ang aming mga pamilya, plural, pero wala ako kahit saan. Wala ako sa litrato. Wala ako sa mga komento. Wala ako sa kwentong iyon na dapat ay kasama ang buong buhay ko." Binasa ko ang bawat komento sa post na iyon. Mga kaibigan sa kolehiyo na nagko-congratulate, mga katrabaho na nagpapadala ng pagpapala, ilang malalayong kamag-anak na nagpapahayag ng pagtataka na hindi sila nakabalita tungkol sa kasal. Pero walang komento ang bumanggit sa kawalan ko. Para bang hindi ako kailanman nag-e-exist sa buhay ni Ria, na para bang ang 29 taon ng sakripisyo at pag-ibig ay tuluyan ng nabura sa kanyang personal na kwento. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw na iyon sa kalagayan ng shock. Paulit-ulit kong tiningnan ang telepono ko, umaasa ng tawag, ng text, ng paliwanag. Wala. Nagpatuloy si Ria sa kanyang normal na buhay. Nagpo-post ng mga litrato ng honeymoon. Nagpapasalamat sa mga tao sa pagbati. Nagbabahagi ng mga sandali ng kaligayahan kung saan ako ay lubos na hindi kasama. Noong gabing iyon, nagpupuyat at nakatingin sa kisame ng maliit kong kwarto, naunawaan ko ang isang bagay na mas masakit kaysa sa naisip ko. Hindi nakalimutan ng anak ko na isama ako sa kanyang kasal. Sinasadya niya akong hindi isama. Gumawa siya ng sadyang desisyon na hindi ako magiging bahagi ng pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. At sa sandaling iyon ng masakit na kalinawan, alam ko na ang buhay ko, gaya ng pagkakakilala ko rito hanggang noon, ay tapos na ng tuluyan. Pero ang hindi alam ni Ria ay ang kanyang ina, si Clarita, ay nag-imbak ng higit pa sa sakit sa lahat ng taon ng sakripisyo.
Nag-imbak din siya ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya, isang dignidad na natulog pero hindi kailanman namatay, at isang kapasidad para sa desisyon na malapit nang magpabago sa lahat ng tuluyan. Ang babaeng bumangon sa kama noong Miyerkules ng umaga ay hindi na ang parehong babae na matiyagang naghintay na maisama sa buhay ng kanyang anak. Siya ay isang babaeng sa wakas ay naunawaan na ang ilang kawalan ay mas malakas ang salita kaysa sa anumang presensya, at na minsan ang pinakadakilang pag-ibig na maipapakita ng isang ina ay ang paggalang sa sarili niyang dignidad. Sa katahimikan ng madaling araw na iyon sa Atlanta, habang tumutunog ang mga kampana ng simbahan, si Clarita Garcia ay gumawa ng unang desisyon na ganap na pinamumunuan ng sarili niya sa halos 30 taon. Kung hindi na siya welcome sa buhay ni Ria, kung gayon si Ria ay hindi na rin welcome sa kanya. Pero ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang at ang sumunod ay magpapabago sa buhay ng lahat ng kasangkot sa mga paraang hindi nila kailanman naiisip. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang makapal na ulap na pumigil sa akin na makita ng malinaw kung saan patungo ang buhay ko. Hindi tumawag si Ria para magpaliwanag, hindi nagpakita sa bahay, walang ipinakitang anumang senyales ng pagsisisi. Nagpatuloy siyang mag-post ng mga litrato ng honeymoon mula sa Cabusan Lucas, Mexico, na para bang walang nangyari, na para bang isa lang akong taga-subaybay sa kanyang social media. Bawat bagong litrato ay isang kumpirmasyon na talagang hindi na ako bahagi ng kanyang buhay. Sinubukan kong maging abala sa mga gawain sa bahay, sa misa tuwing Miyerkules, sa mga kwentuhan kay Aling Elena Ramos, ang kapitbahay ko habang buhay. Pero gaano man ako kasikap na itago ito, ang sakit ay laging nandoon, nagdudulot ng isang malalim na kirot sa dibdib ko, parang isang pare-parehong presensya na nagpapahirap sa paghinga. Habang nag-aayos ako ng mga lumang papel sa isang kahoy na baul na pag-aari ng nanay ko, ang mga alaala ay bumalik ng buong lakas. Nakita ko ang mga birth certificate, mga record ng bakuna na iningatan ko ng napakahusay, at mga report card sa eskwelahan kung saan laging nakakakuha si Ria ng matataas na grado. Naalala ko ang bawat sakripisyo, ang mga maagang umaga na nagtatahi ako ng mga damit para sa mga babae sa kapitbahay para bayaran ang mga English classes ni Ria. Ang mga oras na kumain lang ako ng tinapay at jam para magkaroon siya ng karne sa kanyang plato. Ang mga regalo sa kaarawan na inipon ko ng buong taon para mabili. Naalala ko ang mga oras na umuwi siyang umiiyak dahil ang mga kaibigan niya ay may damit na designer. At pupunta ako sa merkado kinabukasan para bilhin ang eksaktong gusto niya kahit na nangangahulugan ito ng pagpapaliban sa upa noong buwan na iyon. Sa lahat ng mga taong iyon, palaging may dahilan si Ria para hindi ako ganap na isama sa kanyang buhay. Una, ang kanyang pag-aaral, pagkatapos ay trabaho, pagkatapos ay ang kanyang nobyo na si Dennis na hindi nakikitungo sa mga biyenan. Lagi akong tumatanggap, lagi akong nakakaunawa, lagi akong umaangkop sa kanyang schedule, sa kanyang mga gusto, sa kanyang mga desisyon. Pero ngayon, sa pagtingin sa nakaraan, naunawaan kong unti-unti akong lumiit sa kanyang buhay. Sumasakop sa lalong minimal na mga espasyo hanggang sa umabot ako sa punto nang hindi man lang nalalaman na ikakasal na siya. Ang Ria na pinalaki ko, ang minahal ko ng walang kondisyon, ang palagi kong inuuna, ay naging isang banyaga na nagbabahagi lang ng mumunting atensyon sa akin kapag nababagay sa kanya. Noong Huwebes ng hapon na iyon, habang nag-oorganisa ako ng mga litrato ng pamilya sa isang kahon ng sapatos, may nakita akong nagpaiyak sa akin ng mas matindi kaysa sa mga taon. Ito ay mula sa seremonya ng kumpil ni Ria. 8 taong gulang siya. Nakasuot siya ng isang magandang puting damit na ipinatahi ko sa isang lokal na mananahi. Sa litrato, mahigpit na niyayakap ako ni Ria at nakangiti ng may malinis at tunay na kaligayahan. Nakangiti rin ako. Pero ngayon, nakikita ko sa mga mata ko noong panahong iyon ang isang bagay na nawala sa akin. Ang katiyakan na mahal ako nang walang kondisyon ng aking anak. Naalala ko ang araw na iyon ng perpekto.
6 na buwan akong nag-ipon para sa selebrasyong iyon. Umupa ako ng bulwagan. Inimbitahan ko ang buong pamilya. Naghanda ako ng barbecue, potato salad, matamis na kape, at isang malaking red velvet cake na espesyal kong in-order. Pakiramdam ni Ria ay isang prinsesa. Tumatakbo mula sa mesa patungo sa mesa, ipinapakilala ako sa lahat bilang mama niya, ang pinakamaganda sa mundo. Noong gabing iyon, nang umalis na ang lahat, tinulungan niya akong magligpit ng mga pinggan at sinabing, "Mama, paglaki ko at nagkaroon ako ng sarili kong mga handaan, ikaw ang palaging magiging pinakamahalagang tao. Palagi." Umagos ang luha sa mga pisngi ko habang hawak ang litratong iyon. Ano ang nangyari sa maliit na batang babae na nangako sa akin na ako ang palaging magiging pinakamahalagang tao? Kailan ako naging napakaliit na hindi man lang ako karapat-dapat na naroroon sa kanyang kasal? Nagpatuloy ako sa pagtingin sa mga litrato at may nakita pa akong isa na mas masakit. Si Ria, 15 taong gulang, sa araw ng kanyang debut. Nag-arkila kami ng bulwagan. May DJ, pagkain para sa 150 tao, at isang live band para sa waltz. Nagtrabaho akong double shift sa loob ng isang buong taon para lang maibigay sa kanya ang handaang iyon. Naglinis ako ng bahay sa araw, nag-alaga ng bata sa gabi, nagbenta ng mga sweet potato pies sa palengke tuwing Sabado at Linggo, lahat ay para lang makita siyang masaya, para maibigay sa kanya ang selebrasyong nararapat sa kanya. Sa litratong iyon, sumasayaw kami ni Ria ng magkasama, mag-ina, sa isa sa mga kanta. Hiningi niyang patugtugin ko ang isang kanta na tinawag niyang ang aming espesyal na kanta. "Mama, kinakanta mo ito sa akin noong bata ako at may sakit at palagi akong gumagaling," sabi niya sa akin. "Gusto kong isayaw natin ito ng magkasama para malaman ng lahat kung gaano kita kamahal." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang mga tunog mula sa ibang buhay. Paano ako naging tao na umaaliw sa kanya kapag may sakit siya, at ngayon ay isang taong kinakahiya niya sa harap ng kanyang bagong pamilya? Nagpatuloy ako sa pagtingin at nakakita ako ng isang liham na isinulat sa akin ni Ria noong 18 taong gulang siya, bago siya magsimula sa kolehiyo. Isinulat niya ito sa pink na papel na may maingat na sulat kamay na puno ng maliliit na pusong iginuhit sa mga margin. Nakasulat, "Pinakamamahal kong mama, bukas ay magsisimula ako sa isang bagong yugto ng aking buhay. Pero gusto kong malaman mo na walang anumang maaabot ko ang magiging posible nang wala ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang aking bayani, ang aking role model, ang pinakamatapang na babae na kilala ko. Paglaki ko, gusto kong maging isang ina na tulad mo, mapagmahal, mapagsakripisyo, na laging inuuna ang pamilya. Mahal kita ng buong puso at ikaw ang palaging magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang iyong nagmamahal na anak, Ria." Binasa ko ang liham na yon ng 3 beses bago ako maniwala sa binabasa ko. Ito ba ang parehong tao na hindi ako isinama sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Ang parehong tao na nangako sa akin na ako ang palaging magiging pinakamahalagang tao? Umupo ako sa kama ko na nanginginig ang liham sa aking mga kamay at umiyak ako ng matindi mula noong araw na inilibing ko si Elias. Umiyak ako para sa batang babae na sumulat ng mga salitang iyon at para sa babaeng naging siya. Umiyak ako para sa lahat ng mga pangarap ko tungkol sa pagiging ina ng ikakasal. Umiyak ako para sa lahat ng mga oras na naisip kong tinutulungan ko siyang pumili ng damit, nag-o-organize ng bridal shower, inihahatid siya sa altar. Umiyak ako para sa relasyon ng mag-ina na inakala kong mayroon kami na tila nag-e-exist lang sa aking imahinasyon. Pagkatapos ng pag-iyak, dumating ang galit, isang galit na hindi ko kailanman naramdaman sa aking 97 taon. Paano niya nagawa akong tratuhin ng ganito matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Paano siya naging napakawalang puso, napakawalang utang na loob? Isinakripisyo ko ang aking kabataan, ang aking social life, ang sarili kong mga pangarap, lahat ay para sa kanya. Nagtrabaho ako hanggang sa sumakit ang mga buto ko para magkaroon siya ng mga pagkakataong hindi ko kailanman nagkaroon. At ito ba ang paraan kung paano niya ako ginantihan
ng kahihiyan, pag-e-exclude at pagkalimot. Pero pagkatapos ng galit, may dumating na mas masahol, ang kahihiyan. Nagsimula akong tanungin ang sarili ko kung, sa paanuman, ito ba ang kasalanan ko? Naging masyado ba akong matindi, masyadong kapit, masyadong unsophisticated para sa bagong refined na buhay ni Ria? Naalala ko ang mga mukha ni na Tito Fernando at Tita Elvira Reyes nang makilala nila ako. Ang subtil na ekspresyon na hindi ko mabasa noon, pero ngayon ay malinaw kong nauunawaan. Awa na hinaluan ng pagkainis. Para sa kanila, ako ang embarrassing mother-in-law na kailangang tiisin, hindi tanggapin. Bumangon ako sa kama at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Nandoon si Clarita Garcia, 67 taong gulang, kulay abo ang buhok, magaspang ang mga kamay mula sa sobrang trabaho, mga kulubot sa paligid ng mga mata na nagkukwento ng mga tao ng pag-aalala. Hindi ako elegante tulad ni Tita Elvira Reyes. Hindi ako naglakbay sa mundo. Hindi ako nagsasalita ng ibang mga wika. Hindi ko alam ang tungkol sa masasarap na alak o teatro. Ako ay isang simpleng babae na ginawa ang pinakamahusay na kaya niyang gawin sa kung ano ang mayroon siya. Pero ginawa ba ako nitong mas mababa ang halaga? Nagbigay ba ito ng katwiran para tratuhin ako ng sarili kong anak na para bang hindi ako nag-e-exist? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nagpuyat ako. Iniisip ang lahat ng mga senyales na binaliwala ko. Lahat ng mga sandali na dapat ay naunawaan kong nawawala na sa akin ang anak ko. Ang mga hapunan ng pamilya na naging bihira, ang mga tawag sa telepono na naging mas maikli, ang mga pagbisita na nangangailangan ng prior appointment. Ang lahat ay unti-unti, napakasubtil na hindi ko naunawaan na sistematikong hindi na ako isinasama sa buhay ni Ria. Noong Biyernes ng umaga, nagdesisyon akong tawagan ang kapatid ko, si Tia Rosa, na nakatira sa Birmingham, Alabama. Kailangan kong makipag-usap sa isang tao, maglabas ng sama ng loob, humingi ng payo. Si Tia Rosa ay palaging ang pinakadirekta sa aking mga kapatid, ang nagsasabi ng mga bagay ng diretsyo. Nagpakasal siya nang hindi ka sinasabihan. Sigaw ni Tia Rosa nang sabihin ko sa kanya ang nangyari. Baliw ang batang iyan. Paano magagawa iyan ng isang anak sa kanyang ina? Sinabi ko sa kanya ang buong kwento, mula sa unang mga pagbabago sa saloobin ni Ria hanggang sa pagtuklas ng kasal sa Facebook. Makinig si Tia Rosa nang hindi sumasabat, na bihira para sa kanya. Clarita, lagi kong sinasabi sa iyo na masyado kang nagbigay sa batang iyan, sabi niya sa wakas sa isang seryosong boses. Sinira mo siya mula pa noong bata pa. Inilagay mo siya sa pedestal at ngayon nakikita mo na ang mga kahihinatnan. Kailangan ng mga bata ng mga boundaries. Kailangan nilang maunawaan na ang paggalang ay kinikita at pinapanatili. Ang mga salita niya ay masakit dahil alam kong naglalaman ito ng ilang katotohanan. Lagi kong binibigyan ng luwag si Ria. Lagi kong sinusunod ang kanyang mga pagwawala. Lagi kong inuuna ang kanyang mga pangangailangan bago ang akin. Pero ginawa ko ito dahil sa pag-ibig, dahil gusto kong magkaroon siya ng lahat ng hindi ko nagkaroon. Kaya, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko, umiiyak. Ngayon, gagawin mo ang dapat mong ginawa noong mga taon pa. Mabubuhay ka para sa sarili mo, matatag na sagot ni Tia Rosa. Gumawa na si Ria ng desisyon tungkol sa kung anong lugar ang sinasakop mo sa kanyang buhay. Ngayon, turno mo na para magdesisyon kung anong lugar ang sasakupin niya sa iyo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Tia Rosa, umupo ako sa kusina sa loob ng maraming oras, iniisip ang kanyang mga salita. Tama siya. Malinaw na ipinakita ni Ria kung anong lugar ang sinasakop ko sa kanyang bagong buhay. Wala. Oras na para gumawa din ako ng desisyon kung anong lugar ang sasakupin niya sa aking bagong buhay. Noong Sabado ng umaga, habang umiinom ako ng kape at kumakain ng pecan Danish, nagring ang telepono ko. Isang numero iyon na hindi ko kilala, pero nang sagutin ko, narinig ko ang boses ni Ria. Mama, kumusta ka? Tanong niya sa isang masayang boses na para bang walang nangyari. Hulaan mo? Nakabalik na kami mula sa honeymoon namin. Napakaganda ng Cabo. Gusto naming dumaan ni Dennis mamayang hapon para ikwento sa iyo ang lahat. Para ikwento sa akin ang lahat?
pagkatapos ng 2 linggo ng katahimikan, pagkatapos akong hindi isama sa kanyang kasal. Ngayon gusto niyang ikwento sa akin ang lahat na para bang isa lang akong kaswal na kaibigan na kinakausap niya tungkol sa kanyang bakasyon. Anong oras ninyo planong dumating? Tanong ko. Mga 5:00. Magdadala kami ng mga litrato at ilang regalo na binili namin para sa'yo. Mga souvenir mula sa Kabusan Lucas ang magbabayad sa pinakadakilang kahihiyan ng buhay ko. Sige, sabi ko. Nandito ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako roon na hawak ang telepono. Nakakaramdam ng pinaghalong emosyon na hindi ko alam kung paano pamahalaan. Ang isang bahagi ko ay masaya na makita sa wakas ang anak ko. Yakapin siya at sabihin kung gaano ko siya na-miss. Pero ang isa pang bahagi ko, isang bahagi na lumalaki sa bawat oras na lumilipas, ay galit sa lamig kung paano niya ako tinrato, sa kaswal na paraan kung paano niya ipinapalagay na magiging ayos ang lahat matapos ang ginawa niya. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paglilinis ng bahay, paggawa ng matamis na kape, pagbili ng sariwang pecan Danish sa lokal na panaderya. Iyon ang palagi kong ginagawa kapag dumadalaw si Ria. Sinigurado kong perpekto ang lahat para tanggapin siya. Pero sa pagkakataong ito, habang nagmumup ako ng sahig at nagpupunas ng alikabok sa mga muebles, nagtaka ako kung bakit pa rin ako nagsisikap ng husto para sa isang taong malinaw na hindi pinahahalagahan ang aking mga pagsisikap. Eksaktong 5:00, dumating si Ria at Dennis. Si Ria ay mukhang masigla, nangingitim mula sa sikat ng araw sa tabing dagat, nakasuot ng bagong damit at mukhang ganap na masaya. Si Dennis ay may magalang ngunit malayo ng ngiti, ang parehong ngiti na palagi niyang taglay kapag pumupunta sa bahay ko. Mama, sigaw ni Ria, niyakap ako na para bang kami ang pinakamahusay na magkaibigan sa mundo. Na-miss kita. Tingnan mo kung gaano ako katand. Niyakap ko siya pabalik, nilanghap ang kanyang mamahaling pabango na hindi ang parehong ginamit niya noong nakatira siya sa akin. Ang lahat sa kanya ay iba. Ang kanyang damit, ang kanyang hairstyle, ang kanyang paraan ng pagsasalita. Para bang ang Ria na kilala ko ay pinalitan ng isang bago, mas pinahusay na bersyon na hindi ako kasama. Maupo kayo, sabi ko. Naghain ako ng matamis na kape at inalok sila ng sariwang pecan Danish. Ay mama, mukhang napakasarap nito, sabi ni Ria, pero napansin kong halos hindi niya ginalaw ang pastry. Marahil ay hindi na siya kumakain ng ganoong klaseng bagay. Ang bago niyang sophisticated na buhay ay hindi kasama ang mga matatamis mula sa panaderya ng kapitbahay. Sige na, ikwento ninyo sa akin ang lahat, sabi ko, nakaupo sa tapat nila sa maliit kong sala. Kumusta ang kasal? Nagpalitan ng mabilis na tingin si Ria kay Dennis bago sumagot. Napakaganda, mama. Napakasimple, gaya ng gusto namin. Walang masyadong masalimuot. Ay, at saan ito ginanap? Tanong ko, kahit na lumiit na ang puso ko. Sa isang magandang maliit na kapilya. Napaka-intimate, napaka-private, kaming dalawa lang at ang mga magulang ni Dennis bilang mga saksi. Sila lang at ang mga magulang ni Dennis na para bang hindi ako nag-e-exist, na para bang ang 23 taon ng pagpapalaki sa kanya ay hindi nagbigay sa akin ng karapatang nandoon. At bakit hindi mo sinabi sa akin ang kahit ano? Sa wakas ay tanong ko, nanginginig ang boses ko. Bumuntong hininga si Ria at naglagay ng mukha na ginagawa niya noong bata pa siya, nahuli sa paggawa ng mali. Mama, napakabilis ng lahat. Alam mo naman kung paano ang mga burokratikong bagay na yon. Bigla, dumating ang petsa at nagdesisyon kaming huwag nang komplikahin ang mga bagay. Bukod pa rito, alam mo naman, hindi ko kailanman nagustuhan ang malalaking handaan. Ito ay isang kasinungalingan. Lagi niyang ginusto ang malalaking handaan. Ang kanyang debut, ang kanyang graduation, lahat ng mga selebrasyon na ibinahagi namin ay may maraming bisita, maraming pagkain at maraming kagalakan. Pero ngayon, para sa kanyang kasal, nagdesisyon siyang gusto niya ng isang intimate affair na hindi ako kasama. Pero mama, nagpatuloy si Ria sa isang matamis na boses, kaya kami dumating ngayon para magdiwang kasama ka. Tingnan mo ang lahat ng mga regalo na dinala namin para sa iyo.
Kinuha niya ang isang bag na puno ng tipikal na souvenir mula sa Cabo, isang ceramic ashtray, ilang seashells, isang t-shirt na may nakasulat na I love Cabo, ilang coconut candies, mga regalo na marahil ay binili nila sa airport. Iniisip, ay, kailangan nating magdala ng isang bagay pabalik para sa nanay ni Ria. Salamat anak. Sabi ko, nararamdaman na ang bawat regalo ay isang sampal sa mukha na nagbalat kayo bilang kabaitan. Ginugol namin ang 2 oras sa pag-uusap tungkol sa honeymoon, ang mga lugar na binisita nila, ang mga mamahaling restaurant kung saan sila kumain, ang mga aktibidad na ginawa nila. Para itong pagtingin sa mga litrato ng bakasyon ng mga banyaga. Tumango ako, ngumiti, at nagtanong ng mga angkop na tanong. Pero sa loob, naramdaman ko na mayroong nasisira ng tuluyan. Nang umalis sila, matapos ang malalabong pangako na magkikita muli sa lalong madaling panahon at isang imbitasyon na makita ang bagong apartment, naiwan akong mag-isa sa sala ko, napapalibutan ng mga mumurahing souvenir, nararamdaman ang bigat ng katahimikan na iniwan nila. Noong gabing iyon, habang itinatabi ko ang mga regalo sa isang drawer kung saan alam kong hindi ko na ito makikita pa, gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Kung kayang mamuhay ni Ria nang hindi ako isinasama sa mahahalagang sandali ng kanyang buhay, kung gayon kaya ko ring matutong mamuhay nang hindi siya isinasama sa mahahalagang sandali ng akin. At sa katahimikan ng madaling araw, na masakit pa rin ang puso ko, pero may isang bagong determinasyon na lumalaki sa loob ko. Sinimulan kong planuhin ang unang hakbang ng aking bagong buhay. Isang buhay kung saan ako ang bida, hindi lang ang mapagsakripisyong ina na naghihintay ng mumunting atensyon. Ang Clarita na naghintay sa buong buhay niya para magdesisyon ng iba sa kanyang lugar sa mundo, ay namatay noong gabing iyon. Ang babangon kinabukasan ay magiging isang ganap na ibang babae. Isang babae na sa wakas ay naunawaan na ang paggalang ay itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa, at na minsan ang pinakadakilang pag-ibig na maipapakita ng isang ina ay ang pag-ibig para sa sarili niyang dignidad. Sumikat ang araw ng Linggo na may malinaw na langit na ganap na nagkakontra sa bagyo na dala ko sa loob. Gumising ako ng mas maaga kaysa sa dati, 5:00 ng umaga. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ko naramdaman ang bigat na iyon sa dibdib ko. Nakasama ko mula nang matuklasan ko ang kasal. Sa lugar nito ay mayroong isang bagay na iba, isang malamig na kalinawan na hindi ko kailanman naranasan noon. Para bang noong gabi, dumaan ako sa isang tahimik na pagbabagong anyo, na para bang ang Clarita na naghintay sa buong buhay niya para bigyang kahulugan ng iba ang kanyang lugar sa mundo ay sa wakas nagising mula sa isang napakahabang tulog. Gumawa ako ng black coffee, mas malakas kaysa sa dati. Kailangan kong maging ganap na malinaw ang isip ko para sa gagawin ko. Umupo ako sa mesa ng kusina kung saan ako kumakain ng almusal sa loob ng huling 15 na taon. Kung saan ako naghintay ng napakaraming tawag mula kay Ria na hindi kailanman dumating. Kung saan ako nagplano ng mga espesyal na pagkain para sa mga pagbisita na kinansela sa huling minuto. Pero ngayong umaga, ang mesang iyon ay hindi na kumakatawan sa paghihintay o pagkadismaya. Kinakatawan nito ang lugar kung saan gagawin ni Clarita Garcia ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Kinuha ko ang isang lumang notebook kung saan ako nagsusulat ng mga appointment sa doktor ni Ria noong bata pa siya, mahahalagang petsa sa eskwelahan, at mga kaarawan ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, gagamitin ko ang mga yellowed pages na iyon para planuhin ang isang bagay na ganap na iba. Ang aking tiyak na pag-alis mula sa isang buhay kung saan hindi na ako welcome. Sa unang pahina, sumulat ako. Plano para sa kalayaan, Clarita Garcia, Agosto 12, 2024. Ang petsa ay mukhang kakatwa, nakasulat sa nanginginig kong sulat kamay. Pero ang mga salita ay mas naramdaman kong totoo kaysa sa anumang naramdaman ko sa loob ng ilang taon. Ang una kong isinulat ay, tingnan ang mga resources. Sa lahat ng taon ng sakripisyo, nagawa kong mag-ipon ng malaking halaga. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako walang proteksyon. Mayroon akong savings ng buong buhay ng pagtatrabaho,
Isang maliit pero pag-aari na bahay sa isang lugar na naging napakahalaga at isang bagay na hindi kailanman alam ni Rhea. Isang lihim na bank account kung saan ako nagdeposito ng sobrang pera na kinikita ko sa pagtatahi ng mga damit para sa mga babae sa kapitbahay tuwing Sabado at Linggo sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang account na iyon nang mag-18 taong gulang si Rhea. Iniisip na iyon ang magiging regalo ko sa kasal niya. Ang bawat piso na idinedeposito ko roon, ginagawa ko ito, iniisip ang sandali na ibibigay ko ito sa kanya. Anak ko, ito ay para makapagsimula ka sa kasal mo ng walang utang, para magkaroon ka ng sarili mong bahay, para hindi ka dumaan sa mga paghihirap na dumaan ako. Sa loob ng 10 taon, pinangalagaan ko ang account na yon sa ilusyon na makita ang masayang tingin sa mukha ni Rhea kapag nalaman niya ang sorpresa. Ngayon, matapos akong hindi isama sa kanyang kasal, ang pera na iyon ay dadaan sa isang ganap na ibang landas. Ang pangalawang punto sa listahan ko ay maghanap ng mga opsyon sa pabahay. Hindi ako makakapanatili sa bahay na ito kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng mga tao ng paghihintay, kung saan ang bawat tawag sa telepono ay magpapaisip sa akin na baka si Rhea iyon na naghahanap ng pagkakasundo. Kailangan ko ng bagong lugar, isang espasyo na ganap na akin, kung saan makakapagtayo ako ng isang buhay na hindi nakasalalay sa mumunting atensyon mula sa anak ko. Naalala ko na palaging sinasabi sa akin ni Aling Elena Ramos, ang kapitbahay ko habang buhay, ang tungkol sa kanyang kapatid na si Gloria na lumipat sa isang residential community para sa mga matatanda sa Quezon City. Napakaganda, Clarita. Ilang beses na sinabi sa akin ni Aling Elena. May mga aktibidad, seguridad, mga taong kaedad natin. Sabi ni Gloria, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kalayaan sa buhay niya. Noon, inakala kong ang mga lugar na iyon ay para sa mga taong walang pamilya na mag-aalaga sa kanila. Ngayon, naunawaan kong iyon ay para sa mga taong nagdesisyong alagaan ang sarili nila. Ang pangatlong punto ay ang pinakamasakit, pero ang pinakakailangan, unti-unting putulin ang ugnayan. Hindi ako pwedeng mawala na lang sa isang gabi dahil magdudulot iyon ng hindi kinakailangang drama at magbibigay kay Rhea ng mga dahilan para bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali. Ang nanay ko ay palaging napakadramatiko, kaya hindi namin siya isinama sa mahahalagang bagay. Hindi. Ang pag-alis ko ay kailangang maging kasing tahimik at kasing dignified ng aking pagpasok sa buhay ni Dennis Reyes. Unti-unti, magalang, pero tiyak. Pagkatapos ng almusal, naligo ako at nagsuot ng navy blue dress ko tuwing Linggo, ang isinusuot ko sa misa. Pero ngayong umaga, hindi ako pupunta sa simbahan. Magsisimula ako sa pinakamahalagang investigasyon ng aking buhay. Kinuha ko ang bag ko, inilagay ang notebook sa loob, at umalis sa bahay ko ng may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang taon. Ang una kong hinto ay ang bangko. Kakatwa ang maglakad sa mga kalye ng kapitbahay ko, alam na ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin palayo sa buhay na nakilala ko sa loob ng 67 taon. Si Ginoong Lino Salonga, ang executive na nag-asikaso ng mga account ko sa loob ng huling 10 taon, ay nagulat nang makita ako malapit sa ATM noong Linggo ng umaga. Magandang umaga, Aling Clarita. Bati niya sa akin nang makilala niya ako. Ayos lang ba ang lahat? Perpekto, Ginoong Salonga. Sagot ko nang may ngiti na hindi ko inasahan na magkakaroon ako. Tinitingnan ko lang ang mga financial options ko. Baka kailangan kong gumawa ng ilang moves ngayong linggo. Siyempre, ma'am, available ako sa Lunes kung gusto ninyong tingnan ng detalyado ang mga account ninyo. Maraming salamat. Magkikita kami sa Lunes. Ang maliit na usapang iyon ay nagbigay sa akin ng mas maraming enerhiya kaysa sa inasahan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroong nagsalita sa akin na parang isang tao na may kakayahang gumawa ng mahahalagang financial decisions, hindi tulad ng isang matandang babae na nangangailangan ng iba para pamahalaan ang kanyang pera. Mula roon, dumiretso ako sa Quezon City, sa residential community na binanggit ni Aling Elena. Ito ay tinawag na maningning na pamana sa Luntiang Hardin, The Legacy at Peachtree. At pagbaba ko pa lang sa bus, nakita ko na kung bakit ito nagustuhan ng husto ng kapatid ng kapitbahay ko. Ito ay isang maganda,
malinis na lugar na may maayos na mga hardin at isang kapaligiran ng katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang receptionist, isang napakabait na babae na nagngangalang Patricia, ay tinanggap ako ng may tunay na ngiti nang ipinaliwanag kong interesado akong makita ang mga pasilidad. "Masaya akong dumating kayo," masiglang sabi niya. "Nagkataon lang na mayroon kaming 2 napakagandang apartment na available. Gusto ba ninyo ng full tour?" Sa sumunod na 2 oras, ipinakita sa akin ni Patricia ang bawat sulok ng maningning na pamana. Ang mga apartment ay maliit pero komportable, perpekto para sa isang tao. Mayroon silang sala, isang kwarto, isang kumpletong banyo at isang equipped kitchenette. Ang pinakagusto ko ay ang balkonahe na tanaw ang mga hardin kung saan naiisip kong umiinom ako ng kape sa umaga at nanonood ng paglubog ng araw sa gabi. Marami kaming mga aktibidad, paliwanag ni Patricia habang naglalakad kami sa mga common areas. Tuwing Lunes, may yoga class kami. Ang Martes ay para sa paghahabi at sining. Ang Miyerkules ay misa sa internal na kapilya. Ang Huwebes ay ballroom dancing. At ang Biyernes ay movie nights. Tuwing Sabado at Linggo, nag-oorganisa kami ng mga excursion sa iba't ibang lugar. Ang bawat aktibidad na binanggit niya ay parang isang bagay na maaari kong ikatuwa, mga bagay na hindi ko kailanman ginawa dahil palagi akong naghihintay sa schedule availability ni Ria. "At masaya ba ang mga taong nakatira dito?" tanong ko. "Tingnan ninyo, Aling Clarita," tapat na sabi ni Patricia sa akin. "Karamihan sa aming mga residente ay pumupunta dito pagkatapos ng komplikadong mga sitwasyon ng pamilya. Ang ilan ay nawalan ng kanilang mga kasosyo. Ang iba ay may mga anak na nakatira ng malayo. Ang iba ay nagdesisyon lang na gusto nilang mamuhay ng may mas maraming kalayaan. Sa simula, marami ang dumarating na malungkot, nostalgic. Pero pagkatapos ng ilang buwan, makikita mo sila at tila sila ay ibang mga tao. Mas masaya, mas aktibo, mas, paano ko sasabihin, mas buhay." Ang mga salita niya ay tumimunang malalim sa akin. Mas buhay. Gaano nakatagal mula noong talagang naramdaman kong buhay ako. Ilang taon ang ginugol ko sa simpleng pag-i-exist, naghihintay na isama ako ng anak ko sa kanyang buhay. "Ano ang mga kinakailangan para manirahan dito?" tanong ko. Ipinaliwanag ni Patricia ang buong proseso. "Kailangan kong maging mahigit 60 taong gulang. Check. Magkaroon ng matatag na kita para bayaran ang buwanang bayarin. Mayroon akong savings para sa ilang taon. At pumasa sa isang pangunahing medikal na pagsusuri para masiguro na makakaya kong mamuhay nang nakapag-iisa, ang kalusugan ko ay mahusay. Ang buwanang halaga ay kasama ang maintenance, seguridad, mga aktibidad at mga pangunahing utilities. Ito ay isang malaking halaga pero perpektong mapapamahalaan sa aking savings." "Gaano katagal ang proseso ng pagpasok?" tanong ko. "Kung dadalhin ninyo ang lahat ng mga dokumento ngayong linggo, maaari naming ihanda ang lahat sa loob ng 2 linggo, sagot ni Patricia. "Interesado ba kayo sa alinman sa mga apartment na nakita ninyo?" Tumingin ako muli patungo sa balkonahe ng apartment na pinakagusto ko, ang nakaharap sa hardin, kung saan nakita ko ang ilang residente na nagkukuwentuhan ng masigla sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon na nagulat pati ako sa kung gaano kabilis at kalinaw ito. Kukunin ko ang may balkonahe na nakaharap sa mga hardin, sabi ko ng walang pag-aalinlangan. "Mahusay na desisyon," bulalas ni Patricia. "Iyan ang isa sa pinakamaraming naghahanap. Heto ang listahan ng mga dokumento na kailangan ninyong dalhin at ang kontrata para tingnan ninyo ng maingat." Umuwi ako noong hapong iyon nang may pakiramdam na hindi ko naranasan sa loob ng ilang taon. Tunay na pag-asa. Hindi ang pag-asa na magbabago si Ria. Hindi ang pag-asa na babalik ang mga bagay sa dati. Kundi ang pag-asa ng isang bagong buhay na nakasalalay lamang sa sarili kong mga desisyon. Noong gabing iyon, sa halip na manood ng TV, gaya ng ginagawa ko tuwing linggo, inilaan ko ang sarili ko sa pag-oorganisa ng aking mga dokumento, birth certificate, patunay ng kita, bank statements, identification. Kakatwa ang maghanda ng mga papeles para magsimula ng bagong buhay sa edad na 67.
Pero ang bawat dokumento na inaayos ko ay nagparamdam sa akin ng mas tiyak sa aking desisyon. Noong Lunes ng umaga, pumunta ako sa bangko eksakto ng 9:00 ng umaga nang magbukas sila. Binati ako ni Ginoong Lino Salonga nang may parehong propesyonal na paggalang gaya ng dati. Pero nang ipinaliwanag kong kailangan kong gumawa ng ilang malalaking move sa aking mga account para sa isang personal investment, napansin ko ang isang paggalang sa kanyang mga mata na hindi ko nakita noon. Aling Clarita, natutuwa akong marinig na gumagawa kayo ng proactive financial decisions, sabi niya habang tinitingnan ang aking bank statements. Nakikita kong napakadisiplinado ninyo sa inyong savings sa lahat ng taong ito. Mayroon kayong napakasolidong resources. Ang marinig ang mga salitang iyon ay nagpuno sa akin ng isang tiwala na hindi ko alam na taglay ko. Sa loob ng napakaraming taon, namuhay ako ng may mindset na ako ay isang tao na may limitadong resources, isang taong nakasalalay sa kawanggawa ng iba. Pero ang katotohanan ay nagtrabaho ako ng husto, nag-ipon ng masigasig, at nagtayo ng isang matibay na financial foundation nang walang tulong ng sinuman. Kailangan kong gumawa ng malaking transfer sa aking checking account, paliwanag ko. At gusto ko ring malaman ang tungkol sa mga ligtas na investment na nagbibigay sa akin ng buwanang kita. Sa sumunod na oras, ipinaliwanag ni Ginoong Salonga ang iba't ibang investment options na maaaring magbigay sa akin ng regular na kita nang hindi ginagalaw ang principal capital. Ito ay impormasyon na hindi ko kailanman hinanap noon dahil palagi kong inakala na ang pera ko ay inilaan lamang para sa mga emergency o para sa pagtulong kay Ria. Ngayon, nakita kong mayroon akong mga option na maaari kong ipatrabaho ang aking pera para sa akin sa halip na itago lang ito para sa iba. Mula roon, dumiretso ako sa opisina ni Abogado Miguel Santos, isang abogado na inirekomenda sa akin ni Aling Elena ilang taon na ang nakalipas nang magkaroon ako ng problema sa ilang dokumento ng bahay. Kailangan kong tiyakin na maayos ang lahat ng aking assets. At mas mahalaga, kailangan kong i-update ang aking will, huling habilin. Aling Clarita, ano ang nagdala sa inyo rito? Tanong ni Abogado Santos nang pumasok ako sa kanyang opisina. Kailangan kong i-update ang aking will at mas maayos na iorganisa ang aking assets, direkta kong sinabi sa kanya. Kung nagulat siya sa kalikasan ng pagbisita ko, hindi niya ito ipinakita. Sa sumunod na 40 minuto, sinuri namin ang lahat ng mga dokumento ng aking pag-aari, mga bank account, at mga insurance policies. Nakakamangha makita ang lahat ng magkasama. Talagang nagtayo ako ng isang malaking estate sa pamamagitan ng purong trabaho at disiplina. Mayroon ba kayong tiyak na mga pagbabago sa isip para sa will? Tanong niya. Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong iwan ang 50% ng aking assets sa mga charitable institutions na tumutulong sa mga nagtatrabahong single mother at ang iba pang 50% ay sa anak ko. Pero may isang kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Na maaari lang niyang ma-access ang mana pagkatapos siyang sumulat ng isang liham na nagpapaliwanag kung bakit siya gumawa ng tiyak na mga desisyon tungkol sa aming relasyon. Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Kailangan lang niyang maging tapat tungkol sa kanyang mga dahilan. Ang liham na iyon ay kailangang ihatid sa inyo bilang isang saksi. Pero kailangan niyang isulat ito, kahit na wala na ako rito para basahin ito. Maingat na isinulat ni Abogado Santos ang lahat. Iyan ay isang napakamaalalahaning kondisyon, Aling Clarita. Nagbibigay ito sa kanya ng isang pagkakataon para sa pagmumuni-muni nang hindi pinipilit ang isang pagkakasundo. Eksakto, kumpirma ko. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, Abogado Santos. Naghahanap ako na maunawaan niya na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, kahit na ang mga aksyon ng mga anak patungo sa kanilang mga magulang. Nang umalis ako sa opisina ng abogado, naramdaman kong ako ay isang ganap na ibang tao. Ganap kong kinontrol ang aking financial situation, sinigurado ang aking kinabukasan at nagtatag ng malinaw na mga boundaries para sa aking relasyon kay Ria kahit pagkatapos ng aking kamatayan.
Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang pagmamadali ng aktibidad na nagpanatili sa akin na abala at nakatuon. Kumuha ako ng serbisyo ng paglilipat para suriin ang aking mga gamit. Nagdesisyon akong panatilihin lamang ang mga mahahalaga. Mga damit, ilang maliliit na muebles, mahahalagang litrato, mga bagay na may tunay na halaga sa damdamin. Ang lahat ng iba pa ay idodonate o ibebenta. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagdesisyon kung ano ang gagawin sa mga gamit ni Ria na iningatan ko pa rin sa kanyang kwarto. Mga trophy sa eskwelahan, mga libro, mga damit na iniwan niya nang lumipat siya. Sa wakas, nagdesisyon akong maingat na ipack ang lahat sa mga kahon na may label at iwan ang mga ito sa isang storage unit na inupahan ko malapit sa apartment niya. Kung gusto niya ang mga ito, maaari niya itong kunin. Kung hindi, sa kalaunan. Sa loob ng linggong iyon, tumawag sa akin si Ria ng 2 beses. Ang mga usapan ay magalang pero malayo sa magkabilang panig. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, ang kanyang mga plano na dekorasyonan ng apartment, ang mga hapunan na mayroon siya kasama ang mga Reyes. Mabait akong nakinig, nagtanong ng mga angkop na tanong, pero wala akong ibinahagi tungkol sa sarili kong mga plano. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong mahahalagang sekreto na hindi kasama ang anak ko. Ayos ba ang lahat, Mama? Tanong niya sa pangalawang tawag. Parang iba ang boses mo. Perpekto ang lahat, anak. Sagot ko ng may ganap na katapatan. Inaayos ko lang ang ilang bagay sa bahay. Alam mo na. Kailangan mo ba ng tulong sa kahit ano? Ang tanong ay sana ay nagpakilig sa akin noon. Ngayon, simpleng kinumpirma lang nito na nakikita pa rin ako ni Ria bilang isang taong nangangailangan ng tulong, hindi bilang isang taong may kakayahang lutasin ang sarili niyang mga problema. Salamat anak, kontrolado ang lahat. Lado? Noong Biyernes ng linggong iyon, nakuha ko ang tawag mula kay Patricia sa maningning na pamana. Ang aking aplikasyon ay naaprubahan at maaari akong lumipat sa susunod na Lunes kung gusto ko. Noong gabing iyon, mag-isa sa bahay ko, napapalibutan ng mga packed boxes at mga muebles na natatakpan ng mga sheets. Wala akong naramdamang kalungkutan o nostalgia. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng ilang dekada. Ang kagalakan ng pagsisimula ng isang bagong bagay. Noong Sabado ng umaga, habang nagkakape ako sa huling pagkakataon sa mesa ng kusina kung saan ako nagplano ng napakaraming espesyal na pagkain para kay Ria, nagring ang telepono ko. Siya iyon. Mama, gusto ka naming imbitahan ni Dennis sa hapunan bukas Linggo. Susubukan namin ang bagong dining room sa apartment. Ito ang imbitasyon na hinintay ko ng maraming buwan. Sa wakas, gusto nila akong isama sa isang bagay. Ipakita sa akin ang kanilang bagong bahay. Tratuhin ako na parang isang bahagi ng kanilang buhay. Pero huli na. Ay anak, nakakahiya. Sagot ko sa isang mahinahon na boses. May plano na ako para bukas. May plano? Kanino? Sa ilang bago kong kaibigan. Pupunta kami sa isang maikling day trip. Hindi ito kasinungalingan. Ang mga residente ng maningning na pamana ay may trip na naka-schedule para sa Linggo at naka-sign up na ako. Pero Mama, maaari naming palitan ito sa ibang araw. Mahalaga sa amin na makita mo ang bahay namin. Salamat anak, pero committed na ako. Siguro, sa ibang pagkakataon, kapag mayroon na akong mas maraming oras. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Hindi sanay si Ria na may mga plano ako na hindi kasama ang paghihintay sa kanya. Sige na, okay. Mag-oorganisa kami ng isang bagay sa bandang huli. Oo, anak, magkaroon kayo ng magandang hapunan. Nang ibaba ko ang tawag, nanatili akong nakaupo sa pamilyar na kusa na iyon sa huling pagkakataon. Nakangiti ng may malalim na kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, kinailangan ni Ria na umayon sa schedule ko sa halip na ako ang umayon sa kanya. Ito ay isang maliit na pagbabago, pero sinisimbolo nito ang isang mas malaking pagbabagong anyo. Si Clarita Garcia ay huminto sa pagiging isang babaeng naghihintay na isama at naging isang babae na may sarili niyang buhay, sarili niyang mga plano, sarili niyang kaligayahan. Noong Linggo ng gabi,
Pagkatapos bumalik mula sa isang magandang day trip, inimpake ko ang aking huling personal na gamit. Ang paglipat ay maaga sa Lunes, at pagdating ng tanghali, ako ay settled na sa bago kong bahay. Noong huling gabing iyon sa bahay kung saan ko pinalaki si Ria, hindi ako umiyak o nakaramdam ng nostalgia. Sa halip, nakaramdam ako ng isang malalim na pasasalamat patungo sa babaeng naging ako at isang tunay na kagalakan para sa babaeng nagiging ako. Ginawa ko ang pinakamatapang na desisyon ng aking buhay, ang pagpili ng sarili kong kaligayahan sa halip na maghintay ng pag-apruba ng iba. Maaga noong Lunes, habang naglo-load ang mga movers ng aking kaunting gamit, tumingin ako sa huling pagkakataon sa bawat kwarto sa bahay. Sa kwarto ni Ria, na ngayon ay ganap na walang laman, bumulong ako ng isang tahimik na paalam. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig minsan ay nangangahulugang alam mo kung kailan ka aalis. Ang Clarita na umalis sa bahay na yon noong Lunes ng umaga ay isang ganap na bagong babae. Isang babae na natutunan na ang dignidad ay hindi na pag-uusapan, na ang paggalang ay itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa, at na hinding-hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli kapag gumawa ka ng tamang desisyon. Habang umaandar ang truck ng paglilipat patungo sa maningning na pamana, patungo sa bago kong buhay, umupo ako sa passenger seat, nakangiti patungo sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 67 taon, hindi ko alam kung ano talaga ang naghihintay sa akin. At ang kawalang katiyakan na iyon ay naramdaman na parang ang pinakamagandang kalayaan sa mundo. Ang una kong linggo sa maningning na pamana ay lumipas na parang isang magandang panaginip na ayaw kong magising. Bawat umaga, gumigising ako sa bago kong komportabling apartment, ginagawa ang kape ko sa kitchenette na ganap na akin, at lumalabas sa balkonahe para tingnan ang mga hardin kung saan nakilala ko na ang bago kong mga kapitbahay. Nandoon si Aling Mercedes, 72, na naging guro sa elementary sa loob ng 40 taon. Si Aling Deli, 69, na nagtrabaho sa isang opisina ng gobyerno at may kamanghamanghang mga kwento ng kanyang kabataan. At si Ginoong Alex Diaz, 75, isang biyudo tulad ko, na naging carpenter at ngayon ay gumagawa ng maliliit na muebles para iregalo sa kanyang mga bagong kaibigan. Kakatuwa ang makaramdam ng pagiging bahagi ng isang grupo kung saan ako ay pinahahalagahan dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang maaari kong gawin para sa iba. Sa mga pagkain sa komunidad, tinanong ako ng bago kong mga kaibigan tungkol sa buhay ko, sa aking mga opinyon, sa aking mga plano. Walang tumingin sa akin na parang nanay ng isang tao o ang awkward mother-in-law. Ako ay simpleng Clarita, isang babae na may sarili niyang mga kwento, sarili niyang mga pangarap, sarili niyang personalidad. Noong Miyerkules ng una kong linggo, sumali ako sa knitting class na pinamumunuan ni Aling Elena Ramos, isang eleganteng 72 taong gulang na babae na naging mananahi noong kanyang kabataan. Habang nagbuburda ako ng mga bulaklak sa isang napkin, naunawaan kong hindi pa ako gumawa ng anumang bagay na pulos para sa kasiyahan sa loob ng maraming taon nang hindi iniisip kung magugustuhan ba ito ni Ria o kung magiging kapaki-pakinabang ba ito para sa bahay. Alam mo, Clarita, sabi ni Aling Elena habang tinitingnan ang trabaho ko. Mayroon kang mahusay na kamay para dito. Dapat dumating ka sa bawat klase. Ito ay isang simpleng papuri pero tumama ito sa puso ko. Gaano nakatagal mula noong nakatanggap ako ng pagkilala para sa isang bagay na nagawa ko ng maayos. Sa nakaraan kong buhay, ang aking mga nagawa ay palaging sinusukat sa kung gaano sila nakatulong kay Ria. Ngayon, sa unang pagkakataon, mayroong nagpahalaga sa trabaho ko para sa sarili nito. Ang Huwebes ay ang una kong ballroom dancing class. Si Ginoong Alex Diaz, isang napaka-distinguished na 76 taong gulang na lalaki na naging guro sa physical education, ang namuno sa mga klase ng may nakakahawang pasensya at kagalakan. Sa simula, nahiya ako dahil hindi ako sumayaw sa loob ng ilang dekada. Pero tiniyak sa akin ni Ginoong Alex. Walang huhusga dito, Clarita, sabi niya nang may mabait na ngiti. Pumupunta tayo rito para magsaya at tandaan na hinding-hindi pa huli ang lahat para matuto ng mga bagong bagay.
Sa klase na iyon, sumayaw ako ng cha-cha, ang waltz, at kahit kaunting salsa. Tumawa ako ng mas malakas kaysa sa tumawa ako sa loob ng maraming taon. Pinalakpakan ako ng aking mga kaklase nang nagawa ko ang isang mahirap na hakbang. Tinulungan ako kapag naguluhan ako at nagparamdam sa akin na ako ay bahagi ng isang tunay na pamilya, isang pamilya na pinili ako at napinili ko rin. Noong gabing iyon, habang kumakain ako ng mag-isa sa apartment ko, pero nang hindi nakakaramdam ng kalungkutan, nagring ang telepono ko. Si Ria iyon. "Mama, nasaan ka?" Tanong niya, balisa ang boses. "Pumunta ako sa bahay at wala na. Sabi ng mga kapitbahay, lumipat ka. Ano ang nangyayari?" Ang kanyang boses ay may pinaghalong pagkalito at takot na hindi ko narinig mula noong bata pa siya at naligaw sa palengke. Sa isang sandali, gusto ng maternal instinct ko na kaagad siyang panataghin, ipaliwanag ang lahat, tiyakin sa kanya na ayos lang ako. Pero ang bagong Clarita na lumabas sa mga huling linggo ay nanatiling kalmado. "Ayos na ayos ako, anak," sagot ko sa isang mahinahon na boses. Lumipat ako sa isang lugar na mas angkop para sa edad ko. "Mas angkop? Ano ang ibig sabihin niyan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kahit ano?" "Dahil ang mga ito ay personal na mga desisyon na hindi nangangailangan ng pag-apruba mo," sabi ko ng matatag pero walang agresyon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Hindi sanay si Ria na gumagawa ako ng mahahalagang desisyon nang hindi siya kinokonsulta, kahit na gumagawa siya ng mga kanya sa loob ng maraming taon nang hindi ako kinokonsulta. "Saan ka nakatira ngayon?" "Sa isang lugar kung saan ako masaya, anak, iyon ang mahalaga." "Mama, tinatakot mo ako? Hindi ito normal sa'yo. Galit ka ba sa akin dahil sa isang bagay?" Ang tanong ay sana ay nag-alis ng aking depensa noon. Dali-dali akong magpapaliwanag na hindi ako galit, na mahal ko siya, na gusto ko lang na maging masaya kaming magkasama. Pero ngayon, nakita ko ang tanong na iyon sa kung ano talaga ito. Isang pagtatangka na bumalik sa lumang dynamic kung saan ako ang may pananagutan sa pamamahala ng kanyang mga emosyon. Hindi ako galit, Ria. Namumuhay ako sa buhay ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, sa wakas ay naunawaan ko na may karapatan akong gumawa ng sarili kong mga desisyon, magkaroon ng sarili kong mga plano, na maging masaya nang hindi nakasalalay sa pag-apruba ng iba. Isa pang katahimikan, naiisip ko si Ria sa kabilang dulo na sinusubukang iproseso ang bersyon na ito ng kanyang ina na hindi niya kilala. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ka? Nag-aalala kami ni Dennis." Kami ni Dennis. Ito ay palaging kami ni Dennis, na para bang sila ay isang solong entidad na gumagawa ng magkasamang desisyon tungkol sa buhay ko. Pero mayroong isang bagay sa tono ni Ria na iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila siya ay tunay na nag-aalala sa akin. Hindi lang naiinis dahil hindi ako available kapag kailangan niya ako. Nasa maningning na pamana ako sa Quezon City. Sa wakas ay sinabi ko sa kanya, ito ay isang napakagandang residential community para sa mga taong kaedad ko. Isang retirement home? Ang salita ay nakainis sa akin, pero hindi ito nagulat sa akin. Para kay Ria, ang anumang lugar kung saan nakatira ang mga matatanda ay automatikong isang retirement home. Hindi, anak. Ito ay isang lugar kung saan ako namumuhay ng nakapag-iisa, pero kasama ang kumpanya ng mga taong nasa parehong yugto ng buhay ko. Mayroon akong sarili kong apartment, sarili kong mga aktibidad, sarili kong social life. Social life? Nagkaroon ng tunay na pagkagulat sa kanyang boses, na para bang hindi niya kailanman isinasaalang-alang na maaari akong magkaroon ng social life na malaya sa kanya. Oo, Ria, mayroon akong mga bagong kaibigan, mga aktibidad na ikinatutuwa ko, mga plano na hindi kasama ang paghihintay sa iyo na magkaroon ng oras para sa akin. Ang mga salita ay lumabas ng mas direkta kaysa sa pinlano ko. Pero hindi ako nagsisi na sinabi ko ang mga ito. Oras na para maunawaan ni Ria ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Mama, palagi kaming may oras para sa iyo. Nagkaroon ba kayo ng oras para isama ako sa kasal ninyo? Ang katahimikan na sumunod ay mahaba at mabigat. Ito ang unang pagkakataon na direkta kong binanggit ang hindi pagsasama sa kasal.
At alam naming dalawa na iyon ang elephant in the room na naroroon sa lahat ng aming kasunod na mga usapan. Mama, ipinaliwanag ko na napakabilis ng lahat, na napakasimple lang. Ria, pinutol ko siya ng may matatag pero kalmadong boses. Hindi ako interesado na makarinig pa ng anumang mga dahilan. Ang nangyari ay nangyari na. Hindi ako naghahanap ng mga paghingi ng tawad o paliwanag. Gusto ko lang na maunawaan mo na ang mga desisyon ay may mga kahihinatnan. Anong klaseng mga kahihinatnan? Ang kahihinatnan na sa wakas ay naunawaan ko na hindi ako priority sa buhay mo at nagdesisyon ako na hindi ka na rin magiging priority sa akin. Ang mga salita ay lumabas nang may kalinawan na nagulat sa akin. Walang galit sa boses ko, walang sama ng loob, tanging isang tahimik na katapatan na nagparamdam sa akin ng mas malaya kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin ba niyan, hindi mo na ako gustong maging nanay? Ang tanong ay masakit dahil naririnig ko ang maliit na batang babae sa likod ng adultong babae. Pero pinalakas din ako nito dahil nagpaalala ito sa akin na alam ni Ria kung ano talaga ang nawala sa kanya. Palagi akong magiging nanay mo, anak. Pero hindi na ako ang magiging nanay na naghihintay ng mumunting atensyon mo. Hindi na ako ang magiging nanay na tumatanggap ng anumang pagtrato para lang maging naroroon sa buhay mo. Kung gusto mo ng isang relasyon sa akin, kailangan itong maging isang relasyon ng mutual na paggalang. At ano ang magiging hitsura niyan? Ito ang unang pagkakataon na tiyak na tinanong ni Ria kung ano ang gusto ko sa aming relasyon, sa halip na simpleng ipagpalagay na aangkop ako sa anumang iaalok niya. Hindi ko pa alam, tapat kong sinagot. Pero alam kong hindi na ito pwedeng maging tulad ng dati. Pagkatapos kong ibaba ang tawag noong gabing iyon, umupo ako sa balkonahe ko, pinapanood ang mga ilaw ng Quezon City, nakakaramdam ng pinaghalong kalungkutan at pagpapalaya. Ito ang pinakamahirap na usapan sa buhay ko, pero ang pinakakailangan din. Sa unang pagkakataon, naglagay ako ng malinaw na mga boundaries sa anak ko. Ipinahayag ko ang aking mga damdamin nang hindi sinusubukang protektahan ang kanya. Inilagay ko ang aking dignidad sa itaas ng aking pagnanais na panatilihin ang kapayapaan. Ang sumunod na mga araw ay lumipas nang walang balita mula kay Ria. At sa unang pagkakataon, ang kanyang katahimikan ay hindi nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Masyado akong abala sa pagtuklas ng bago kong buhay para mag-alala tungkol sa pagbibigay kahulugan sa kanyang kawalan ng komunikasyon. Noong Biyernes, sumali ako sa lingguhang excursion sa downtown Atlanta kung saan binisita namin ang isang makasaysayang parke at kumain sa isang traditional na soul food restaurant malapit sa Centennial Olympic Park. Noong Sabado, sumali ako sa yoga class sa unang pagkakataon sa buhay ko at natuklasan ko na mas flexible ang katawan ko kaysa sa inakala ko. Noong Linggo, pagkatapos ng misa sa kapilya sa Maningning na pamana, pabalik ako sa apartment ko nang pinigilan ako ni Patricia, ang receptionist. "Aling Clarita, may mga bisita kayo," sabi niya nang may ngiti. Isang young couple na nagsasabing sila ay pamilya. Bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ko, pero hindi sa pagkabalisa ng dati. Ito ay mas pag-usisa na makita kung ano ang gusto ni Ria at Dennis. Nakita ko sila sa visitors lounge, nakaupo ng magkasama sa isa sa mga eleganteng sofa. Si Ria ay mukhang kinakabahan, halos marupok, napakaiba sa tiwala at matagumpay na babae na naging siya sa huli naming mga pagkikita. Si Dennis ay mukhang hindi komportable na para bang mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar. "Mama," sabi ni Ria, tumayo nang makita niya ako. "Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin." Kakatwa na nagpapasalamat siya sa akin sa pagpapaunlak sa kanila na para bang sa wakas ay naunawaan niya na hindi na siya pwedeng basta-basta na lang magpakita sa buhay ko nang walang imbitasyon. "Maupo kayo," sabi ko. Kinuha ang upuan sa tapat nila. "Kumusta kayo?" "Ayos lang kami," sagot ni Ria, kahit na ang boses niya ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. "Gusto naming pumunta at makita kung saan ka nakatira para masigurado na komportable ka." Tiningnan ko ang visitors lounge, kasama ang mga eleganteng muebles nito, ang mga maayos na halaman,
ang malalaking bintana na nagpapapasok ng maraming natural na liwanag. Pagkatapos ay tiningnan ko sila, ang young couple na ito, na dumating para masigurado na komportable ako, na para bang may karapatan silang aprubahan ang aking mga desisyon sa buhay. Tulad ng nakikita ninyo, napakakomportable ko, sabi ko nang may tunay na ngiti. Ang lugar na ito ay perpekto para sa akin. Oo, mukhang napakaganda, pag-amin ni Dennis, nagsalita sa unang pagkakataon. Pero siguro mahal. Ayan na. Ang tunay na pag-aalala, hindi ang aking kaligayahan o ang aking kaginhawaan, kundi kung magkano sa kanilang mana ang ginugol ko. Sa kabutihang palad, kaya kong bayaran ito nang walang problema, kalmado kong sagot. Lumabas na nagtrabaho ako at nag-ipon ng mas marami kaysa sa alam ninyo. Pinanood ko kung paano nagpalitan ng mabilis na tingin sina Rhea at Dennis. Obvious na pinag-usapan nila ang aking financial situation bago pumunta. Mama, ayaw naming maubusan ka ng pera sa pamumuhay sa isang lugar na tulad nito, sabi ni Rhea sa isang nag-aalalang boses. Bakit ako mauubusan ng pera? Tanong ko nang may tunay na pag-usisa. Aba, lagi mong sinasabi sa amin na kailangan mong bantayan ang bawat piso na hindi sapat ang pera. Totoo yon. Sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa kanila yon. Pero ang hindi ko kailanman ipinaliwanag ay na hindi ito sapat dahil palagi kong inuuna ang kanilang mga pangangailangan bago ang akin. Dahil nag-iipon ako ng pera para sa kanilang mga emergency sa halip na gastusin ito sa sarili kong kaginhawaan. Totoo na binabantayan ko ang bawat piso, kumpirma ko. Pero iyon ay dahil nag-iipon ako para sa inyo, para matulungan ko kayo kapag kailangan ninyo ito. Ngayon na malinaw na hindi ninyo kailangan ang tulong ko, maaari ko nang gamitin ang pera ko para sa sarili kong kaligayahan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi namin kailangan ang tulong mo? Tanong ni Dennis sa isang tensyonadong boses. Ibig kong sabihin, kayo ay matagumpay, independenteng mga adulto na may kakayahang gumawa ng sarili ninyong mga desisyon nang hindi ako kinokonsulta, kasama na ang mga desisyon na kasing halaga ng pagpapakasal. Kung sapat kayong independyente para sa iyan, kung gayon, hindi ninyo ako kailangan para mag-ipon ng pera ko para sa inyong mga emergency. Ang katahimikan na sumunod ay hindi komportable. Nakita ko kung paano nila pinoproseso ang lohika ng aking mga salita, kung paano nila naunawaan na hindi sila maaaring magkaroon ng pareho. Ganap na kalayaan mula sa akin kapag nababagay sa kanila at access sa aking mga resources kapag kailangan nila ang mga ito. Mama, sabi ni Rhea sa wakas, mas malambot ang boses niya. Galit na galit ka ba sa akin? Ito ang tanong ng isang bata, hindi ng isang adulto. At sa unang pagkakataon mula noong kasal, nakaramdam ako ng kaunting awa para sa kanya, pero ito ay isang iba't ibang uri ng awa. Hindi ang bulag na awa na nagdala sa akin upang bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali sa loob ng maraming taon. Hindi ako galit, anak, tapat kong sinabi sa kanya. Dismayado ako, malungkot ako, pero higit sa lahat, payapa ako. Payapa. Payapa sa wakas na maunawaan kung sino ako bukod sa pagiging nanay mo. Payapa sa pagkakatuklas na kaya kong maging masaya nang hindi nakasalalay sa pag-apruba mo o sa atensyon mo. Nanatiling tahimik si Rhea sa isang sandali at nakita kong nagsisimulang mabuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibig sabihin ba niyan, hindi mo na ako mahal? Ito ang tanong na hinihintay ko at handa na ako sa sagot. Mahal kita ng higit pa sa kaya mong isipin, Rhea. Pero natutunan ko na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang pinapayagan mo silang hindi ka igalang. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang mga boundaries, kasama ang dignidad, kasama ang mutual respect. At ano ang maaari naming gawin para ayusin ito? Tanong ni Dennis, nagsalita sa unang pagkakataon na para bang tunay siyang nagmamalasakit sa sagot. Tiningnan ko silang dalawa. Ang young couple na ito na dumating para ayusin ang sitwasyon, marahil umaasa na sa isang pagbisita at ilang paghingi ng tawad, babalik sa normal ang lahat. Walang kailangan ayusin, kalmado kong sabi. Hindi ako sira, hindi ako may sakit, hindi ako kumikilos dahil sa paghihiganti.
Simple lang, namumuhay ako sa buhay na nararapat sa akin. Pero maaari pa ba tayong maging pamilya? Tanong ni Ria, nanginginig ang boses. Palagi tayong magiging pamilya, tiyak kong sinabi sa kanya. Pero ito ay magiging isang iba't ibang uri ng pamilya. Isang kung saan iginagalang natin ang isa't isa. Kung saan isinasama natin ang isa't isa sa mahahalagang bagay, kung saan tinatrato natin ang isa't isa bilang pantay na mga adulto. Paano namin malalaman kung ano ang inaasahan mo sa amin? Tanong ni Dennis. Ito ay isang praktikal na tanong at pinahahalagahan ko ang kanyang katapatan. Alam ni Ria kung paano ako tratuhin ng may paggalang. Sagot ko, tumingin ng direkta sa anak ko. Ginawa niya ito sa loob ng maraming taon noong mas bata siya. Kailangan lang niyang tandaan kung paano ito gawin. Tumango si Ria ng mabagal na para bang sa wakas ay nauunawaan niya na walang mabilis na pag-aayos na kailangan niyang gumawa ng tunay na trabaho para muling itayo ang aming relasyon. Maaari ka ba naming tawagan minsan? Tanong niya sa isang maliit na boses. Siyempre, sabi ko. Pero hindi ako magiging available sa tuwing tatawag ka. Mayroon akong sarili kong buhay ngayon, sarili kong mga aktibidad, sarili kong mga commitment. Kakatwa ang sabihin ang mga salitang iyon. Sa loob ng 67 taon, wala akong kailanman nagkaroon ng commitment na hindi ko maaaring kansilahin para kay Ria. Ngayon, meron akong knitting classes, excursions, mga hapunan kasama ang mga kaibigan, isang social life na mahalaga sa akin. Nang umalis sila noong hapong iyon, matapos ang malalabong pangako na panatilihin ang mas mahusay na komunikasyon at gawin ang mga bagay ng iba, nanatili akong nakaupo sa visitor's lounge sa loob ng ilang sandali pa, pinoproseso ang nangyari. Walang dramatic reconciliation, walang luha ng pagsisisi, walang mga pangako ng agarang pagbabago. Pero nagkaroon ng isang bagay na mas mahalaga. Pagkilala. Sa unang pagkakataon, kinilala ni Ria na hindi niya ako tinrato ng maayos, na gumawa siya ng mga desisyon na nagpasakit sa akin, at na kailangan niyang gumawa ng tunay na pagsisikap kung gusto niya ng isang relasyon sa akin. Noong gabing iyon, sa community dinner sa dining hall sa Maningning na Pamana, tinanong ako ng bago kong mga kaibigan tungkol sa aking mga bisita. Ayos ba ang lahat sa pamilya? Tanong ni Aling Mercedes nang may tunay na pag-aalala. Ang lahat ay eksakto sa kung paano dapat ito, sagot ko ng may ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang lahat ay eksakto sa kung paano dapat ito. At totoo iyon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa kami ni Ria ng isang malapit na relasyon. Hindi ko alam kung tunay siyang magbabago o kung matututo lang siya kung paano ako pamahalaan ng mas mahusay. Pero alam ko na nagbago ako ng tuluyan at na anuman ang mangyari sa aming relasyon, magiging ayos lang ako. Ang Clarita na naghintay sa loob ng maraming taon na isama siya ng kanyang anak sa kanyang buhay ay namatay ng tuluyan. Sa lugar niya, ipinanganak ang isang babae na alam ang kanyang halaga, na may sarili niyang mga pangarap, na may kakayahang maging masaya nang mayroon o walang pag-apruba ng iba. At ang pagbabagong anyo na iyon, masakit man ito, ay nagkakahalaga ng higit pa sa anumang pagkakasundo na nangangailangan sa akin na bumalik sa pagiging ang maliit, masunuring babae na naging ako noon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, malaya ako. At ang kalayaan na iyon ay naramdaman na parang ang pinakamagandang regalo na ibinigay ko sa sarili ko. Ngayon, 6 na buwan pagkatapos, gumigising ako bawat umaga sa maliit pero komportable kong apartment. Tumingin ako sa bintana at nakikita ko ang isang iba't ibang mundo. Hindi ito isang mundo na walang sakit, pero ito ay isang mundo kung saan ako ang pumipili kung sino ang bahagi ng aking kwento. Inaalagaan ko ang aking mga halaman sa patio. Binabasa ko ang mga libro na palagi kong gustong basahin. Madalas akong pumupunta sa bagong kapilya kung saan walang nakakakilala sa akin bilang nanay ni Ria. Ako ay simpleng Clarita Garcia, isang 27 taong gulang na babae na natutong mamuhay para sa sarili matapos ang mga dekada ng pamumuhay ng eksklusibo para sa iba. Minsan, nakakakuha ako ng mga tawag mula sa hindi kilalang mga numero na alam kong si Ria na sinusubukang tawagan ako sa pamamagitan ng telepono ng ibang tao.
Naririnig ko ang boses niya sa answering machine, laging umiiyak, laging humihingi ng tawad, laging nangangako na magbabago siya. Pero ang ilang hindi pagsasama ay nagdudulot ng sakit na masyadong malalim para gumaling lamang sa mga salita. Ang ilang pagtanggi ay masyadong tiyak para mapatawad sa simpleng pagsisisi. Nagkaroon si Rhea ng pagkakataong isama ako sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay at pinili niya akong iwan sa labas. Ngayon, pinipili ko siyang iwan sa labas ng aking bagong buhay. Sa loob ng mga buwan na ito, natutunan ko na ang kalungkutan na kinatatakutan ko ay hindi nag-e-exist kapag namumuhay ka ng payapa sa sarili mo. Ang mga araw ko ay puno ng mga aktibidad na nagpapakain sa kaluluwa ko. Knitting classes kasama si Aling Elena, mga sayawan tuwing Huwebes kasama si Ginoong Alex, mga excursion tuwing Sabado at Linggo kung saan natutuklasan ko ang mga bahagi ng lugar na hindi ko kailanman nabisita. Sa mga hapunan sa komunidad, ang aking mga kaibigan ay nakikinig sa akin nang matulungin. Kapag nagkukwento ako ng aking kabataan, kapag nagbabahagi ako ng mga resipe na natutunan ko mula sa nanay ko, kapag nagbibigay ako ng aking opinyon sa mga daytime soaps na pinapanood namin nang magkasama sa hapon. Kahapon, sa grocery store, may isang babae na nakakilala sa akin at sinabi sa akin na nag-aalok si Rhea ng reward para sa sinumang nakakaalam kung nasaan ako. Ngumiti ako ng magalang at sumagot na minsan ang mga tao ay nagkikita kapag handa na silang magkita. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang paghihiganti. Wala akong naramdamang pagkamuhi. Nakaramdam ako lamang ng kapayapaan ng isang taong gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Natutunan ni Rhea sa pinakamasakit na paraan na posible na ang mga ina ay mayroon ding mga damdamin, na ang pag-ibig ay may mga boundaries at na ang ilang mga pinto kapag isinara ay hindi na kailanman magbubukas muli. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng isang napakapormal na liham na inihatid ng isang abogado. Ito ay mula kay Rhea, typed ng walang mga luha na magpapahid sa tinta, walang nanginginig na sulat kamay ng emosyon. Sa liham na yon, ipinaliwanag ng anak ko nang may lamig na nagulat sa akin ang kanyang mga dahilan para hindi ako isama sa kasal. Sabi niya, ito ay isang praktikal na desisyon na iginiit ng mga reyes ang isang maliit na seremonya, na hindi nila ginustong saktan ang aking damdamin, pero hindi rin nila ginustong lumikha ng mga salungatan sa kanyang bagong mga biyenan. Binasa ko ang liham na iyon ng 3 beses bago ganap na maunawaan ang binabasa ko. Ibinaba ni Rhea ang pinakamasakit na sandali ng buhay ko sa isang practical decision. Ginawa niya ang aking hindi pagsasama sa isang bagay ng family diplomacy. Walang pagkilala sa pinsala na idinulot niya sa akin. Walang pag-unawa sa sakripisyo na naging para sa akin ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa. Walang pasasalamat para sa mga taon nang walang kondisyong pag-ibig na ibinigay ko sa kanya. Ang liham na iyon ay nagkumpirma ng isang bagay na alam ko na sa puso ko. Ang Rhea na pinalaki ko, ang batang babae na nangako sa akin na ako ang palaging magiging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ay nawala ng tuluyan. Sa lugar niya, nandoon ang isang babae na tinitingnan ang aming relasyon bilang isang social obligation na maaaring pamahalaan ng may efficiency, hindi bilang isang sagradong ugnayan na nararapat sa pag-aalaga at paggalang. Itinabi ko ang liham sa isang kahoy na kahon kasama ang ilang lumang litrato na lumaban sa oras. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil ang ilang mga salita ay kailangan lang basahin, hindi sagutin. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nagtatapos. Nagbabago lang ito ng anyo. Ang pag-ibig ko para kay Rhea ay nagbago sa isang bagay na iba. Paggalang sa sarili kong dignidad, pag-aalaga sa sarili kong kaligayahan, proteksyon para sa sarili kong kapayapaan. Ngayong umaga, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa patio ko at pinapanood ang pagsikat ng araw sa Quezon City, iniisip ko ang lahat ng mga babae na, tulad ko, ay ginugol ang kanilang buhay sa paghihintay na pahalagahan ng iba. Iniisip ko ang mga ina na isinasakripisyo ang kanilang mga pangarap para sa mga anak na kalaunan ay nakikita sila bilang awkward burdens. Iniisip ko ang mga lola na nag-aalaga ng mga bata
na pagkatapos ay sinasabi sa kanila na masyado silang nakikialam. Iniisip ko ang lahat sa atin na natutunan na ang ating halaga ay nakasalalay sa kung gaano tayo makakapagbigay sa iba, hindi kailanman sa kung gaano tayo nararapat na tumanggap. Sa lahat ng mga babaeng iyon, sasabihin ko sa kanila ang alam ko na ngayon. Hinding-hindi pa huli ang lahat para piliin ang sarili mong kaligayahan. Hinding-hindi pa huli ang lahat para maglagay ng mga boundaries. Hinding-hindi pa huli ang lahat para magdesisyon na nararapat ka sa paggalang, na nararapat ka sa pagsasaalang-alang, na nararapat kang tratuhin bilang ang mahalagang tao na palagi ka na. Ang kalayaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi ipinanganak mula sa pagpaparusa kay Rhea, kundi mula sa pagpapalaya sa sarili ko. Hindi ito ipinanganak mula sa paghihiganti, kundi mula sa paggalang sa sarili. Hindi ito ipinanganak mula sa pagkamuhi, kundi mula sa pagmamahal sa sarili na natulog sa loob ng napakaraming taon. Noong nakaraang gabi, pagkatapos ng community dinner, tinanong ako ni Aling Mercedes kung kailanman nagsisisi ako sa paggawa ng desisyong ito. Hindi mo ba namimiss ang anak mo? Tanong niya nang may kabaitan ng isang taong tunay na nag-aalala sa aking well-being. Namimiss ko ang anak na inakala kong mayroon ako. Tapat kong sagot. Pero hindi ko namimiss ang relasyon na talagang mayroon kami, dahil ang relasyon na iyon ay unti-unting pumapatay sa akin. Ito ang pinakamalinis na katotohanan na kailanman ay sinabi ko. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa isang pantasya kung saan naniwala akong mahal ako ni Rhea sa parehong paraan na mahal ko siya. Ang katotohanan ay, para kay Rhea, ako ay isang kaginhawaan kapag kailangan niya ako at isang abala kapag hindi. Ang pagtanggap sa katotohanang iyon ay masakit, pero ito rin ay nagpapalaya. Ngayon, isinusulat ko ang mga salitang ito mula sa patio ko kasama ang tunog ng community garden fountain sa likuran, kasama ang amoy ng mga bulaklak na itinanim ko noong nakaraang linggo, kasama ang katiyakan na pinili ko ang tamang landas. Hindi ko alam kung ano ang taglay ng hinaharap, pero alam ko na ito ay magiging isang hinaharap kung saan ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga desisyon ng iba. Minsan, ang pinakadakilang pagkilala ay ang katahimikan na pinipili mong panatilihin. Pag-alis nila, naiwan ako sa living room na yon, kasama ang mga mumurahing souvenir. Doon ko naunawaan, kung kaya niyang mamuhay nang hindi ako kasama sa importanteng bahagi ng buhay niya, kaya ko ring mamuhay nang hindi siya kasama sa akin. Nang Clarita na naghihintay lang ng mumunting atensyon ay tuluyan nang namatay. Kinabukasan, magigising ang isang bagong ako. Isang babae na natuto. Ang dangal ay hindi ipinagbibili. Ang paggalang ay itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa. At hinding-hindi pa huli ang lahat para bumuo ng sarili mong kaligayahan. Nagplano ako ng tahimik. Ang lihim na yaman ko